Nagpakatay nga dito ng isang manok yung tatay ko para sa uulamin namin mamayang gabi. Kaya ayan, pagtungtong ng alas 3 mga mima ko ay eto, kinatay na nga pala dito ni Dada. At dahil hindi pa nga napaduguan itong Katrin na nagawa ni Dada mga mima ko, kaya eto, pinaduguan na lang niya. Dito kasi sa probinsya mga mima ko ay may ganitong pamahiin. Kapag may gamit ka na pinapagawa at natapos na, or di kaya bahay na natapos na, ay pinapaduguan talaga nila yan. Pero hindi naman lahat ng taga-probinsya mga mima ko ay ginagawa yung ganito. Dahil yung ganitong sistema daw mga mima ko ay gawa daw yan ng quack doktor. Pero wala naman sigurong masama mga mima ko kung maniniwala tayo sa mga pamahiin ng mga matatanda. Ang importante lang naman dyan mga mima ko ay hindi tayo nakakalimot sa itaat. So by the way mga mima ko, balik na nga pala tayo dito sa mga pinaggagawa ko sa buhay. O diba, biglang naging mahinhin itong pag-voice over ko dito ngayon. So by the way mga mima ko, pupunta nga pala ako sa baryo ngayon. Dahil inutusan kasi ako ng mayaman kong sisi na kunin ko daw itong pinadala niyang pera. Naubusan kasi sila ng gasol doon sa bahay nila mga mima ko, kaya eto, nagpadala na lang siya ng pera. Andun kasi siya ngayon sa Maynila mga mima ko, kaya nagpapasuyo na nga lang siya sa akin. Pagka-cash out ko nga ng pera mga mima ko ay eto, dumaan muna ako sa bilihan ng gulay. Nagpasabay kasi magpabili si Dada mga mima ko para sa isasahog dito sa manok. At pagka-uwi ko nga dito sa bahay mga mima ko ay eto, natapos na nga pala dito linisan ni Dada yung manok. May 5 piraso nga ito na itlog mga mima ko, kaya eto, inilagay nga ito ni Dada sa takore para malaga na. Alam nyo ba guys, nung 20 years old ako ay hindi talaga ako kumakain netong native na manok. Ewan ko ba mga mima ko, ang dami kasing iniisip ko sa manok na to. Lalo na kapag hindi nakakulong mga mima ko ay ano-ano na lang talaga yung iniisip ko dyan, charing. Napaka-arte talaga ng babaeng ito mga mima ko, kahit ang pangit-pangit naman neto, charing. Pero at least aminado na pangit, ang importante confident naman, charing. Pagkatapos ko nga pala makiisyoso doon sa labas kay Dada mga mima ko ay eto, pumasok na nga pala ako dito sa loob ng bahay. Muntik ko na nga makalimutan itong binili kong snack mga mima ko. Ang sarap pa naman netong baduyang sagi. Kapag nakakakita talaga ako neto sa labas na may naglalako mga mima ko ay hindi ko talaga pinapalampas. Bihira lang kasi ako makakita na may naglalako doon sa baryo neto mga mima ko, kaya ginagrab ko talaga kapag may nakikita ako. Oo. Hala, ang OA naman netong babaeng ito. Bali hindi na nga neto nakatikim sila Rani at Reven mga mima ko. Dahil kanina kasi mga mima ko ay humingi na sila sa akin ng pang-snack nila. At nakalimutan ko rin kasi na may binili pala ako na snack. At 4 na lang kasi yung binili ko neto mga mima ko, dahil 4 na lang yung available neto. Sobrang natatakam talaga si Rowena Faith dito sa kinakain ko mga mima ko. Kaso nga lang ay hindi pa pwede siya kumain neto. Kaya for the takam-takam nga lang muna ngayon yung batang maliit na to. Pagkatapos nga ni Dada mailaga yung itlog mga mima ko ay eto, ibinigay na niya dito sa akin. At buti na lang talaga mga mima ko, si Rowena Faith ay nakatulog na dito. Hindi rin kasi siya pwede sa itlog na to mga mima ko, dahil wala pang ngipin ang babaeng maliit. Yun kasi yung sabi ng iba mga mima ko, kapag daw kasi pinakain mo yung bata na wala pang ngipin ay hindi daw neto magiging matibay yung ngipin ng bata. Paki-comment nga sa baba mga mima ko kung sinabihan ka rin ng ganito. And fast forward nga mga mima ko, pagtungtong nga dito ng alas 7 ng gabi ay eto, naluto na nga pala dito yung manok na sinigang. Medyo tumagal nga neto yung paglalaga ni Dada mga mima ko, dahil sobrang tigas daw netong native na manok. Akala niya siguro mga mima ko ay parehas ito sa manok na binibili dyan sa gidli-gidli, na para bang hindi siya yung nagkatay sa manok na yon. Dito mga mima ko, first time lang talaga ni Dada na magluto netong native na manok.